Wala nang intro-intro dahil galit ako. Ang wish ko talaga, sana kunin ng mga Lord na mabuhaya dyan sa LTO, lalo ka na Atty. Vicor Mendoza. Dahil sa ginawa mo, ilang araw na ako hindi nakatulog at sobrang stress. Igbiruin mo, nagkaroon ako ng kasalanan na hindi ko alam at may posibilidad ba akong makulong? At pagmumultahin mo ako ng 20,000 dahil sa binaba mong administrative order 046 kung saan pagmumultahin mo ang buyer o seller ng 20,000 kapag nabigo silang imporma ng ETO sa loob ng 5 days at 20 days naman para mailipat sa pangalan ng buyer ang nasabing sasakyan. Ba't ka nagmamadali? Ginawa mo ba yung administrative order na yan para makalikom ng maraming koleksyon? Napag-alataan ka tuloy. Kung sa katulad niyong mayayaman ay padiwala lang yung 20,000 na multa, sa aming mahikaw sa buhay, napakalaking pera niyan. At may kasama kang pagkatulong. Parang sinira niyo na rin ang buhay namin yan, so inawa niyo yan. Hello? Naranasan niyo na po bang magpa-transfer ng ownership sa pangalan ninyo? Sa dami ng requirements na hinihingi niyo, bata yung 30 days, kulang pa. Sa dami ng hinihingi niyo requirements at sa pagpila sa mga dokumento na kailangan kunin. Ay, nakalimutan ko pala. Sa'yo pala napakadali lang magpa-transfer dahil nandiyan ka sa LTO. Pero paano, yung mga katulad naming ordinaryong mamamayan? Di ba di ka sa Pilipinas? Iba ang proseso kapag makapangyarihan kaysa sa ordinaryong mamamayan. At para malinawan kayo sa mga sinasabi kong isyo, panoorin natin ng interview ni Kit Pylon sa kay Atty. Guillermo na isang executive director ng LTO. Attorney, ito pong inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede ho ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid motor vehicles po, including electric and hybrid vehicles, pati po mga motorsiklo nga 2 at 3 gulong. So usapin po ng pagpaparehistro, nung sale at pagpapachange po of ownership. Ano po ito? Opo, Manong Ted, ito po yung inisyonan ng ni Assistant Secretary Vicor Mendoza noong August 30 po. Ito po yung nagsasaad na yung mga sale, transfer, donation or any deed of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance or actual transfer, whichever is earlier po. Aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po from the execution of the deed of conveyance or actual turnover of unit, whichever is earlier. Opo. Okay, sige po. Medyo English po kasi ito. Liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit ng sale. Alright? So ako yung seller, siya po yung buyer. Opo. Ito po ay motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistoran po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw po. 5 araw po, Manong Okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo. Ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. Ito. 20 days po. Magmula noong 20 working days po. 20 working days. Magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. Opo. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo?
20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya Opo. nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po na nanotaryuhan, yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective, attorney? Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na mga bentahan, before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito ng August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Nakasaad din po sa ating administrative order, Manong Ted, na meron po silang, for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report, at para sa buyer, 30 working days para po i-post yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 nga po. So ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito? Yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga nagbenta before the effectivity ng 5 araw at 20 days from the effectivity po ng administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Attorney Bigor, wala ka bang common sense? Bakit mo parurusahan ang taong alabag ng iyong administrative order? Labo mo pa ito ilabas. Common sense naman. Ito panoorin natin ang video ng tungkol sa pagmumulta at posibleng pagkakakulong. Ito ngayon, girl, sinasabi ko kanina, dapat may paliwanag po ni attorney. Alam niyo mga kapatid, kaya po talaga kinakailangan dito ng malawakang informasyon at kaalaman ng publiko sa ating lahat. Kasi hindi po nabanggit dito sa original na AO ni ASEC Vigor Mendoza na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam, na kapag hindi ka sumunod, dito po mga kapatid, dito po sa Republic Act number 11235 o kaya po itong Republic Act number 10883, may kulong ito. Maliban sa multa na pinansyal, di ba, attorney? Opo. Tama po, Manong Ted. Sige nga, Attorney Bigor, unahin mong ipakulong si Senator Rapi Tulfo at Senator Mark Villar na umaming nagbinta ng mga sasakyan bago mo ilabas ang iyong administrative order. Ang tanong, kaya mo ba silang ipakulong? Baka po, alam nyo, may kulong po dito. Ito po. Dito po sa batas tungkol po sa ano no, dito po sa batas tungkol po dito sa pagpaparehistro po ng sasakyan. Attorney, kapag ikaw ay buyer at na-perfect nyo yung deed of sale dito, meaning nagpirmahan tayo, na ibenta ko na sa'yo, nasa na ang possession ng sasakyan, binibigyan ka ng 20 days na irehistro mo yan. Walang extension yan, 20 days strictly sa LTO. Kapag hindi po na irehistro yan, attorney, pwedeng makulong yung pong buyer ng kotse, di po ba? Opo, ano po, nakalagay po sa ating sa batas na binanggit niyo po. Opo. Sa motorsiklo po, kapag ito naman po ay hindi mo rin nagawa, may kulong ho ba din? Meron po, Manong Ted. Meron din po. Opo. Baka hindi nyo alam ha. O sige, unahin natin itong sa motorsiklo. Mga kapatid, sa mga may motorsiklo ngayon ha. Opo, dito po ha. Nakalagay dito, failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to prison correctional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. So kapag ho pala sa loob ng 5 araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Yung pong sinasabi na arresto mayor to prison correctional, gaano po kahabang pagkakakulong ng attorney? Ang arresto mayor po, 1 month and 1 day to 6 months. Ang prison correctional po, I double check lang po. Abot sa 6 years. 6 years, attorney. 6 years. 6 years po, 6 years. 6 years. Sir, Tama opo. po, Manong Ted. 6 years po. So, mga kapatid so hindi po biro ito eh. Kaya nga kasi kung totoo pong ipatutupad dito ng mahigpitan, hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20,000 ha. Ang pinag-uusapan po dito ay higit sa 20,000 na multa plus may kulong ka pa, attorney. Opo, Manong Ted. Di ba? Ito ho yung hindi nababanggit dito eh. Kaya po, tama din po ito kasi kung talagang kayo maghihigpit dito, marami makukulong. Tama po, Manong Ted. Oo. Kapag ba ganyan, sino ho ang magdedemanda dyan? Sino pang report LTO kung sakasakali magdedemanda sa mga hindi susunod rito at yung nga, magkakaroon po ng mga, ng mga kasong kriminal? Opo, it's either the PNP po or the LTO po, Manong Ted. Opo, yung PMP. Okay, sige, so klaro yan ha. Chacha ha. Ano yun mo ha? Tandaan mo to, baka may motorsiklo ka dyan, may benta mo. Well, dadalawin na lang kita. Saka
hindi lang to for motorcycles, for Oo. all vehicles. Ito ho naman ha, sa mga sasakyan. Opo, ito ho yun. Kasi itong batas po ng Motorcycle Crime Prevention Act na ito, March ito 2019, effective. Ito po namang Anti-Carnapping Act na ito, lapse in tulo ito July 17, 2016. Okay, so may cut-off ito. Okay. Dito po sinasabi, no, attorney, paliwanagan niyo po kami, no. Ang sabi po dito, ang sino man, sa section 8 nito, no, ang sino man, alright, na magbebenta, pati nga po yung pagpapalit ng makina, chassis, engine block, etc., no. O, lalo na kapag nagbenta ka, dapat daw iparehistro mo sa LTO within 20 working days upon purchase or acquisition of a motor vehicle. Okay, o yung mga substitution po na binabanggit ko, makina, engine block, chassis, etc. Okay. Kapag daw po hindi mo yan na iparehistro sa loob ng 20 araw, attorney, presumed carnap vehicle ito. Opo. Yun po yung ano. Di ba, attorney? Opo, tama po Manong Ken. Okay. Pag presumed carnap vehicle, ano po sinasaad na batas? Ilang taong kang ikukulong kung kakasuhan ka dito? Nakalagay po sa Section 3 nung new anti-carnapping law, Manong Ken, is imprisonment for not less than 20 years and 1 day, but not more than 30 years po. But when the carnapping is committed without violence against or intimidation of person. Yun po. Kapag mayroon naman pong intimidation, 40 years naman po. 30 years to 40 years po, Manong Ken. Oo. Kumbaga kung talagang sadya, kung talagang carnapper ka, di ba? Kung talagang inagaw mo yan, ninakaw mo yan, oo, na sasakyan, yun pong kakaharapin mo. Pero dito, kapag hindi mo lang siya na ilipat ng ownership sa iyo within 20 days at presumed carnap yan, yung burden of proof nasa sa iyo, di ba, attorney? Yung bumili, di ba? Opo. Pag hindi, Yes, pag hindi mo napatunayan yun at kinasuhan ka dito, pwede kang makulong ng hanggang 20 taon. Opo, Manong Ken. Okay, sige. So, attorney, so yung nga po, ngayon klaro na ha? Opo, klaro na po Opo. itong batas na ito. Kaya po ako nga nabahala po kami nung laliman pa po namin po ang ating pag-aaral dito na mukha pong doon sa puntong yon hindi po nabigyan ng pansin ng LTO. Yun, sa memorandum po ni ASEC Vigor, itong impormasyon na ito, nasa ganun po, magkaroon din po na pagkabahala ang ating mga kababayan, hindi lang ito multang pera, di po ba, attorney?